Good morning, everyone! Tayo pong lahat ay tumayo and let's sing praises to our Lord Jesus Christ because He deserves it. Yes, Lord! Hey! Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubted. Yes, Lord. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll pray 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho's down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. We will use our lives, Lord God, and our breath, Lord God, to praise you, Lord God, in spirit and in truth. Yes, Lord. I praise 'cause it's sovereign, praise 'cause it's true, praise 'cause it's knowing. Praise 'cause it's praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Lord.
Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. Yes, Lord. We won't be quiet, Lord God, to sing your praises, Lord God. Lord, as we continue to worship you, Lord God, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Ninanais, Lord God, na maranasan, Lord God, ang presensya mo, Lord God. Ang puso namin, Lord God, we are desperate, Lord God, to experience you, Lord God, today, Panginoon. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you.
Jesus, and I'm lost without you. Come on, church, let's sing it. And I'm desperate for you. Yes, Lord. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you, Jesus. I'm lost without you. I'm lost without you. Yes, Lord. We are lost without you, Lord God. Without your presence, Lord God. Without your love, Panginoon. And Lord, today, Lord God, we are surrendering our lives to you, Lord God. Use our breath, Lord God. Use our breath, Lord God, to share who you are, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. And we will use our lives, Lord God, para ipakita, Lord God, sa mga tao, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, kung gaano kakadakila, Panginoon, kung gaano mo kami minamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We are desperate, Lord God. We are desperate, Lord God, to experience you, Lord God, today, Panginoon. Thank you, Lord God, for your presence, Lord God. Salamat, Panginoon, sa Holy Spirit, Lord God, dahil we are experiencing you, Lord God. Ikaw, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Lord Jesus. We give back all the praises, the honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Naubos yung bagets eh. Inside joke. Attend kasi kayo dito para malaman nyo yung pinag-uusapan namin. Ay, good morning po sa lahat. Ay, welcome sa ating Bible study ng Women's Group. To be led by Women's Club pala, napuntaan nila. No? Ayan, good morning po sa lahat. And we are so blessed to be in the presence of the Lord this morning. Amen po ba? Amen. We're so glad na, ayun, nakasama po namin kayo. Ayan, even yung mga kasama natin online, ayan, kaway-kaway kayo dyan. Comment comment down below. Ayan, so good morning po sa mga first time po nating nakasama. First time, meron ba dyan? Ayan, ha? Welcome po. Ayan, ako po si Kuya Eli. Ayan, and kayo po ay nasa Jesus Christ is All in All Ministry where we exist to magnify God and celebrate great harvest. Ayan po. Patuloy pa rin po tayo sa ating series na I Uplift where we, ayun, siguro in relation to our
vision to magnify God is to make Jesus everything sa buhay natin. So, mapalaki si Jesus, mapalaki ang Panginoon sa mga sitwasyon na parang mas malaki yung problema sa buhay natin. Na hindi natin nakikita na may ginagawa palang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. And just because life happens, ayun, meron tayong mga nakakaligtaang mga pangyayari sa buhay natin. Meron muna akong tanong dito. Naranasan nyo na po ba na parang paikot-ikot lang ang buhay? Yung parang feeling ninyo, gumigising ka, mag-aasikaso, papasok sa trabaho or sa school, tapos tatapusin mo yung 8-hour work or 9 hours, minsan 12, may 16, may kilala ko, sabi niya mag-freelance ako para hindi na ako magna 9 to 6. 24 hours na nagtrabaho, ganyan. Tapos kumuha pa ng racket, ng sideline, di ba? Parang, alam mo yung buhay, nagigising ka, tapos sa English nga yung term nila, going through the motion. Yung parang go with the flow, kung anong mangyari sa buhay mo, ganyan. Pero deep down inside, you felt like, parang nakakapagod. Yung parang feeling ko, ano ba to? Ganito na lang ba ang buhay? Ulit-ulit na lang. And then you feel tired, not just yung physical, pero alam mo yung emotions, yung office drama, ganyan, yung mga school dramas, mga ganyan, na even yung kaluluwa mo, parang feeling mo ubus na. And maybe you've chased may mga hinahabol tayong mga bagay sa buhay natin na feeling natin, ito yung magpapasaya sa atin, magpo-fulfill or magsasatisfy sa atin. Pero parang wala ganun pa din paulit-ulit lang yung nangyayari. Na parang, ayun nga, yung kaluluwa mo. Tumagos ka na sa pader, alam mo yun, yung parang kakatrabaho, alam mo na, pagsisumikap naman sa buhay yan sa mga pangyayari sa buhay natin. Pero, pagbangon mo, nakita mo yung katawan mo dun sa higaan, sabi, uy, ako yun. Diba? Sana hindi naman maganon yung mangyari. Na parang, ayun nga, it feels like life is taken away from us. Diba? Parang, wala nang buhay ang buhay. Hindi kasi nagugulay. Diba? Parang wala na. Parang ano na lang tayo, naka-autopilot, basta kung ano yung nakasanayan mong gawin, yun na lang ang ginagawa natin. Pero ang good news po dyan is that what life drain, God restores. Bigyan ko po ng highlight yung salitang restores. Kasi I think yung pag-uusapan po natin, it's more on restoration ng Panginoon. Sa mga bagay po na nakakaubos sa buhay natin, ito ang magandang balita ng Panginoon that He is willing to restore. Give us restoration. The title of our message for this morning is, God has breath on me His life. God has breath. Hininga ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. Remember in the creation, sino po mong nakakaalam dito ng Genesis, yung simula, di ba? Kung paano create ng Panginoon ang sangkatauhan, ang planet, ang lahat ng planeta, ganyan. Di ba? Ang lahat po ng bagay on the first to the fifth day, nung create ni God, sa salita niya lang, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, ng tubig. Diba? Sa lahat yun sa salita niya lang. Pero, nung create ng Diyos ang tao, kumuha po siya ng lupa. Finorm niya na korting tao. Pero, hindi nagkaroon ng buhay agad ang tao. Diba? Kumbaga, nung pinorma niya out of clay, wala bang buhay yun Not until in Genesis 2:7, sabi po dito, then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Kailan daw po nagkaroon ng buhay yung tao? Nung hininga ng Diyos ang kanya, huminga ang Diyos ng hininga ng buhay. Di ba? Ang hirap naman. Doon pa nahirapan Nung hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay ang tao. Kaya nakabuhay. Grabe, no? Pero you get the point, di ba? Parang hindi siya agad nagkaroon ng form. Di ba? Ngayon, ang tanong, kung ang tao pala ay nabubuhay, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng meaning ang buhay, nagkaroon ng buhay ang buhay, 'di ba? Nagkaroon ng sense ang lahat na nangyayari.
kung babalikan ko yung first question kanina, bakit nangyayari pa rin sa tao na gano'n? Na parang napapagod tayo, napufrustrate tayo, physically, nauubos tayo, na parang wala na tayong, wala nang sense ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Somewhere along the way, we lost our track, kumbaga. We lost the rhythm. Nawawala tayo sa sa kumpas, sa tugtog ng kumbaga pamumuhay natin. May tatlong reason po. Siguro number one na na-realize ko is we disconnected from the source. Nung nilikha po ng tao nung likha ng Diyos ang tao, mamamali pa tayo eh. Pag ako kinidlatan talaga dito, sinasabi ko sa inyo. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang design po talaga ng Diyos ay maging connected tayo sa Kanya. Mamuhay tayo na connected sa Kanya. And dahil sa kasalanan, nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, ayun yung unang disconnect sa atin. And since then, sinusubukan ng tao na abutin ng Diyos. Diba? Na mamuhay independently out of their own. Katulad nga po ng cellphone, kapag binunot natin sa charger ang cellphone natin, gagana pa naman siya. Diba? Gagana pa naman siya. Pero gamitin mo ng gamitin, eventually malubat. Ganon din yung buhay natin. If we disconnect ourselves from our source of life, eventually we will madidrain. Diba? Madidrain tayo, malulobat tayo. Sabi in John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, kung di-disconnect ka sa akin, malayo sa akin, maliban sa akin, kung hindi ka connected sa akin, apart from me, 'di ba? Wala tayong magagawa. When we disconnect ourselves from prayer, from our worship time, from reading the Word of God, we slowly run out of spiritual oxygen. Kasi yun yung buhay natin eh. Diba? Kung ang physical na katawan, kumakain, umiinom, natutulog para mag-regain ng kalakasan on the physical, ganoon din yung spiritual na buhay natin. Kapag inilayo natin yung buhay natin into reading the Word of God, diba? Yung fellowship na magkakasama tayo, we study the Word of God. Pag nilayo natin yung buhay natin sa pakikinig ng even the worship song na nag-encourage sa atin, nagtuturo sa atin, eventually, mawawalan tayo ng lakas spiritual. That's the first one. We disconnected from the source. Pangalawa, hindi na nga tayo connected, pinapalitan pa natin ng mga bagay na feeling natin, ito yung pupuno sa atin. We fill our lives with substitute. Diba? Especially now, sa mundong ito po, napakadaling magkumpara. Ang daling, parang kumbaga, i-check mo yung buhay mo dahil let's say, sa nakikita natin sa social media, napakadaling makita na, uy, buti pa si ganito, may ganyan na, uy, buti pa si ganito, nakapunta na ng ganyan, nakabili na ng ganito, ito, namatay na. Ay, hindi. Di ba, ang daling magkumpara ng buhay, di ba? Parang, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin, kumbaga, nakikita yung ginagawa ng Panginoon na maganda sa atin. Kasi nakikita natin, mas maganda yung ginawa ng Diyos sa ibang tao or minsan mga pagsisikap ng ibang tao, di ba? And sometimes we forget that we are already living the days we prayed for. Tayo ay nabubuhay na sa mga araw na ipinalangin natin dati. Nung nakaraan lang po, nakikwentuhan kami ng mga college friend ko. Sabi ko parang full circle moment kasi binili ko si Lolo ng isang set ng kaldero. Yung iba't ibang size. Yung parang pangkarinderya. Pangkarinderya. Alam niyo yan, di ba? Pag mga tita, mga tito, mga ganyan. Ganyan na yung mga gustong regalo, di ba? Mga pangkabuhayan showcase, pang grocery package, di ba? Yung lolo ko bumili. Tapos naalala ko, sabi ko, dati kasi po nung college, nalilate ako lagi sa first class ko. 7:30 na klase. Lagi akong late kasi po, ginigising ko pa sila kasi minsan nangihingi ako ng baon sa mga lolo ko. Tapos, yun nga, kasi anong oras naman, minsan alas 5 nangangatok na ako, di nakakaya naman, baka tulog pa yung mga matatanda, di ba? Tapos ginigising ko. And I felt like ngayon, sabi ko, Lord, thank you kasi, alam mo yun,
nandun na ako sa posisyon na I can provide for them. Dati pag gusto ko ng Chicken Joy, nakakain ko lang yan pag Christmas party kasi potluck, kanya-kanya kayong dala, tapos magambagan, ganyan. O kaya pag may sakit ka, saka ka lang makakahingi sa magulang mo ng Royal, di ba? Royal, tsaka Skyflakes. Tapos may itlog. Di ba parang, pero ngayon, imagine mo na, pag nag-crave ka, parang ay gusto ko ng ganito, o order ka, or punta ka sa ganyan. Di ba? Pero, nagigets mo yung, nakita niyo yung picture na, dati, hindi mo afford yan eh. Pero ngayon, God has already given you resources or opportunity, nilagay ka ng Panginoon sa lugar na ikaw na yung makakatulong sa, let's say, sa family mo or sa ibang tao. Pero just because feeling mo kulang ka, kasi nakumpara mo sa social media di ba? Tapos hahanapan ka pa, ikaw, kailan ako magnininang sa'yo? Pwede naman po, tita, sabihin niya. Di ba? Parang, ang hirap, di ba? And sometimes sa buhay natin, iniisip natin, kasi hinahanapan ako, baka may kulang sa akin. And we find substitute, maybe sa career natin, grind culture, hustle dito, ganyan. Ang dami mong mga racket, mga sideline na pinagsasabay-sabay. Kasi feeling mo pera yung makakatulong, makakapag-substitute. Or maybe relationship. Di ba? Humahanap tayo ng relationship with our peers, maybe sa katrabaho natin, sa kaibigan, sa klase, or somebody na magpupuno ng mga pagkukulang sa puso natin. And sabi ko nga, because of social media, we keep on scrolling. Diba? Scrolling, feed tayo ng feed, consume tayo ng media. Nood tayo ng reels, di ba? Na sometimes, kung ano yung napapanood natin sa reels, hindi na natin napifilter, doon na tayo na parang ito na nagiging guide natin sa buhay natin. Dati zodiac sign di ba? Alam niyo yung mga ganyan, nagbabasa kayo ng horoscope. Kung ano kayong sabi ng horoscope ko ngayon? And as Christians, we don't believe on that, ha? Pero ngayon parang kung anong mabasa ko sa social media, parang okay to di ba? Without filtering, ito bang nakalinya ba to sa sinasabi ng Panginoon sa atin? We keep on feeding ourselves for more and more. Kasi feeding natin yun yung substitute We keep on scrolling, hustling, consuming, but the soul doesn't live on more, it lives on God. Ang ating kaluluwa daw po ay hindi siya nabubuhay kapag marami tayong bagay or pagmamayari, assets sa mundong ito. But unless we let God fill our lives, fill our hearts, hindi tayo makukumpleto, hindi tayo mabubuo. Sa second one. And thirdly, we forget to rest in the presence of God. Minsan may mga tao po na, or minsan sa trabaho man, sa pag-aaral man, or even in the ministry, bigla na lang naglalaho. Di ba? Parang feeling nila, hindi sila nagre-rebelde I don't think na nagre-rebelde yung iba. Hindi naman sila lumalayo sa Panginoon. They're just exhausted. Pagod lang talaga sila. Diba? With all the things na nangyayari sa buhay nila, let's say may family problem, may problema sa trabaho, and siguro ang parang least or pinakamadaling absenan talaga yung pag-minister. Kasi hindi ka pwedeng umabsent sa bahay mo Diba? Or sa trabaho, yung source of income mo yun absenan mo ba yun? And parang kung to check, balance everything, minsan ministry na lang talaga yung yung unang-una mong i-let go. Kasi at the end of the day, may expectation pa rin sa atin when we come here. Not until siguro kung taga-upo lang tayo sa church, diba? Week in and out, pumapasok lang tayo dito, lumalabas tayo, and end of day, parang ganun. Pero if you have committed something sa buhay mo to serve God, to ministry to the people, ang hirap may expectation for us to give. And we serve, we push, diba? Parang we strive hard. Hindi natin namamalayan that we forget to simply be with Christ, be with Him. Yung sa picture po, ito po yung story in the Bible nung bumisita si Jesus Christ kay Mary and Martha. Tapos si Mary po ay aligaga. Aligaga. Tama ba ako? Baliktad. Si Martha ang aligaga. Ayun siya, nandun sa likod, ayun siya. Nag-aasikaso. And she forgot
to simply be in the presence of Jesus Christ. Kaharap niya na di ba? And dun sa non-verbatim po, pero parang ang pagkakasabi ni Jesus na parang mas pinahalagahan kasi ni Mary yung presensya ko more than the pagsiserve. Kapag ang bata po ba umiiyak dahil nagugutom, ano po bang binibigay natin sa kanila? Hindi po ba iPad? Hindi po ba para... hindi po pala. Akala ko, bibigyan mo ng laruan. Di ba? Modern na kasi, di ba? Nagugutom yung bata, bigyan mo ng laruan. Bigyan mo ng gagawin para malibang. Di ba? Ganun ba? Di ba? Remember the story of Elijah? Si Elijah po ay isang propeta in the Bible. Latagpuan po natin sa 1 King yung story niya. There was a point sa buhay po ni Elijah na sobra siyang depressed. Natatakot siya para sa buhay niya to the point na nagmamakaawa siya sa Panginoon na, Lord, sobra na to, parang ganun. Mas mabuti pang kunin mo na lang ang buhay ko. Tapos sa sobrang iyak niya, nakatulog siya. At ginising siya ng angel of God. Sabi ng angel, get up and dance. Hindi yun ang sinabi. Hindi yun ang sinabi. Get up and eat. Sabi ng angel, bumangon ka dyan at kumain ka. Pag ang isang tao depressed, nagugutom, bibigyan ba natin ng panibagong gagawin? Hindi, di ba? Bibigyan natin ng pagkain. Sabi dito kapag nade-depress or napapagod ang isang tao, bibigyan natin ng pagkain, hindi natin bibigyan ng panibagong gagawin. We don't give them something more to do. We give them something to eat. At ang mga tao, pag nade-depress, the least thing na pwede natin gawin sa kanya, diktahan siya kung anong gusto nating ipagawa sa kanya. Sometimes, yung mga tao nalulungkot, nade-depress, napapagod, exhausted, they just wanted someone who will sit with them. Uupo lang, makikiiyak sa kanila, makikinig lang, di ba? Hindi kailangan mag-opinion o hindi kailangan mag-comment na ikaw kasi hindi ka na nagpipray. Ikaw kasi, baka nga hindi talaga nagpipray, baka hindi na talaga nagde-devotion. Pero wag nating iduldul sa kanya. Di ba? And we just pray with them and allow the Holy Spirit, allow the work of God to move in them sa buhay nila. God's breath is not just about activity. Ang hininga po ng Panginoon hindi lang siya. Di ba pag humihinga ba tayo, conscious ba tayo na humihinga tayo? Yung parang, di ba hindi naman? Yung parang hindi naman siya yung sasadyain mong gawin. O sige, pigilan niyo yung hininga. Di ba? Inhale nga muna, inhale. Exhale. O, alam ko yung breakfast nyo, naamoy ka na. Ang hininga po ng Panginoon, it's not about the activity. It's not about how many more things we can do, but it's about our intimacy sa Panginoon. At the end of the day, hindi susukatin ng Panginoon kung ano yung mga kaya nating gawin para sa Kanya, but naging anong klaseng tao tayo para sa Panginoon. Anong naging klaseng tagapaglingkod tayo ng Panginoon. The person we become, not the person or not the things that we are doing. Diba? Ayun yung mas mahalaga sa Panginoon. Aanihin ng Panginoon ang maraming mga trabaho mo, maraming mga resources or assets natin kung ito naman yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. It's about intimacy. It's about our personal relationship kay God. God never designed us to live breathless. Ayan. Ang Panginoon daw po, hindi tayo dinesign na mamuhay na favorite song niya pag nag-video ako, di ba? Leave me breathless. Iwanan kang walang hininga. Di ba? Pero hindi yun yung design ng Panginoon sa atin Hindi yun yung design ng Panginoon sa atin. The truth is, God never designed us to live breathless by the course. Our main verse for intro pa lang pala yun, no? Our main verse for this morning ay matatagpuan po natin sa Psalms 103 verses 1 to 5. Allow me to, let's all read this. Yeah, let's read this all together. In Psalms 103 verses 1 to 5, it talks about the Song of David. Bless the Lord, O my soul of David. And in verse 1, sabihin po natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity,
who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, and who satisfies you with good so that your youth is renewed like eagles. Sandali po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong umagang binigay mo sa amin. Sa pagpapatuloy po namin ng pag-aaral ng iyong salita, ay patuloy mo kami bigyan ng bukas na puso't isipan at marinig ka, Panginoon, at maisabuhay ang mga salita mo sa aming buhay. Patuloy mo lamang po akong gamitin tagapaghayag ng kabutihan mo, Panginoon, ng mabuting balita na nagbumula sa iyo, Panginoon, Lord God. At hindi kami lalabas sa lugar na to, Lord God, ng walang baon na salita mong pangahawakan namin sa aming mga ganapin sa buhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat. To you be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngayong araw po, iwan ko lang po kayo ng 3 bagay. Sa dami ng mga sinabi ko, ito pa lang po talaga yun. Ito pa lang po talaga yan. I'll leave with you 3 movements of God's breath into our lives. Paano nga ba, yung kanina introduction lang yun yung buhay, yung hininga natin, sambagaling yung hininga, bakit tayo nawawalan or napapagod pa din despite ng mga binibigay ng Panginoon. And this time, I'm leaving you 3 movement of God's breath sa buhay natin. Matatagpuan po yan. Ang main verse po natin is sa Psalms 103, verse 5. Hihimayin po natin yung verse na yan sa 3 bahagi na hopefully ito po yung maging, kumbaga, mabaon natin ngayong araw na ito. Sabi dito in Psalms 103 verse 5, yung first part po, who satisfies you with good. Sa ibang pagkakasalin po, who satisfies your desire with good things. Ang una pong ginagawa ng hininga ng Panginoon sa buhay natin ay God's breath brings satisfaction. Balikan ko po yung verse, sabi, who satisfies you with good. Who satisfies your desire with good things. God's breath brings satisfaction. God's breath brings satisfaction. We live in the world where we live in the world na tayo po ay laging sinasabihan that you'll be satisfied if you get more. Kapag meron ka nito, meron ka niyan. If you look better, if you sound better, di ba? If you achieve more. Pero ilan po sa atin talaga dito yung naniniwala na hindi yun talaga ang magsasatisfy sa atin. Di ba? Pwede tayo magkaroon ng maraming pera, maraming followers, or successful sa buhay. Pero still, pag uwi natin sa bahay, pag matutulog na tayo, parang kulang pa din. Pero Lord, paranas mo pa rin naman sa amin yung maraming pera. Di ba? Di ba? Pero nakikita natin ngayon yan, like sa social media, ang maraming pera, di ba? Trillion na nga yung utang ng Pilipinas eh. Di ba? Parang pag nanonood tayo ng mga hearing dyan, di ba? Sabi nga ni Pastor Bong, the sky is the limit daw pag maraming pera, di ba? Parang ganun. Pero hindi siya yung magpupuno sa atin eh. Di ba? It can never satisfy us. Na ano lang talaga, hininga lang ng Panginoon yung kumbaga magpupuno ng mga pagkukulang na yon sa buhay natin. Only God can breathe real satisfaction sa ating kaluluwa. His breath fills the empty places no achievement, no relationship, or no possession can ever give us. Maybe yung ilan sa atin po, baka pumupunta dito sa simbahan, pumapasok, or maybe sa mga ministers. Hindi ko po alam kung anong mga pindadaanan ninyo. Hindi ko po kayo na-research bago kayo in-invite dito. Di ba? Pero sometimes we come in, we smile, we serve, but deep down inside, we are just so tired, di ba? Minsan, pagod lang tayo. Linggo na to huling araw na ng linggo to, kumbaga, ng week, di ba? Yung Monday to Friday mo, nagtrabaho ka na, Saturday mo, kung ano pang ginawa mo, naglaba, gumulong-gulong, di ba? Ang napanood ko lang po, ang before pre-colonial translation daw po ng di ba? Rewind. Di ba, ang Tagalog ng mga araw sa linggo, yung Lunes, Martes, Miyerkules, yan po ay Spanish influence na yan, di ba? Domingo pa nga is Sunday, Domingo, Linggo. Pero pre-colonial, sa Bisaya po, ang
ang ibig sabihin, ang translation daw po ng Sunday or Tagalog ng Sunday ay ligid-ligid, which means magpagulong-gulong. Ayun ang sabi. I mean, sa ano yan, sa history natin. Pero, di ba parang minsan, we come in and out, di ba parang minsan linggo na lang, ipagpapahinga mo na lang to, di ba? Pero pag hindi natin nakita na going into church, being with the people of God is a rest to our soul, we can never be satisfied. Di ba? Parang hindi talaga tayo makokontento. Mas gusto nating lumabas, mag-mall, mas magpa-aircon sa mall, di ba? Parang ganyan. Or spend time with the family. Totoo naman talaga, ministry natin yung pamilya natin, di ba? But, ayun, pasok tayo dito, nakasmile tayo, nakangiti, di ba? We are so excited to be with us, to be with everyone. Pero deep down inside, di ba, parang gusto mo na lang itulog, ipahinga, di ba? Parang gusto mo na lang i-Netflix, di ba? Ikain ng masarap. The good news is, God is not asking us to run empty. He satisfies. Ayan. Yung maka-inhale ka lang ng hangin na kumbaga na malinis. God is not asking you to keep running on empty. Ang Panginoon hindi sa atin hinihingi na, alam mo yun, simutin natin yung sarili natin. Kasi pwede tayong lumapit sa Kanya to have that satisfaction. And that satisfaction, hindi po siya matatagpuan sa kahit anong material na bagay sa mundong ito, but only through the Word of God, through only to the experience, the encounter that we can experience with the Lord sa presensya ng Panginoon. So, una pong ginagawa ng hininga ng Panginoon sa buhay natin ay satisfy us. He satisfies us. He satisfies us with, anong klase po? With good things, na mabubuting bagay. During the creation, every day po, first day, pagkasabi ng Panginoon na likhain ng liwanag, pag binasa nyo po ito, basahin nyo na lang assignment nyo, kada matatapos yung araw, makikita ng Panginoon ang kanyang ginawa at sasabihin niya, it is good. Mabuti. Mabuti. Mabuti ang ginawa niya. Mabuti ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ba, pag natatapos ang araw natin, anong sinasabi natin sa buong araw? Sa wakas natapos din, di ba? Parang ganon. Diba? Lord, extend pa, di ba? Parang ganon. Di ba? Paano natin tinatapos ang araw natin? Is it good? Diba? Or we crave for more. Lord, parang kulang pa. Hopefully, we find that satisfaction in the presence of the Lord. First one, God's breath. Ulitin ko lang po. God's breath brings satisfaction. Pangalawa po, second part, who satisfies you with good so that your youth is renewed. So that your youth is renewed. Pangalawang bagay po na binibigay ng hininga ng Panginoon sa atin is He renews our strength. God renews our strength. Hindi na po tayo bumabata, pare-parehas, di ba? Although kanina, di ba, pagpasok natin, puro bagets yung nakita natin. Pero, hindi na tayo bumabata. Life wears us down, di ba? Life happens, like with everyone else, di ba? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin control. And it's part of living na alam mo yun, i-allow yung mga pangyayaring ito sa buhay natin. Nakakalungkot lang po that we are already living in the generation na nililabel natin yung mga emosyon natin ng good at saka bad. Pag masaya to, pag excited to, good to. Diba? Pag malungkot to, pag nade-depress tong taong to, kapag pagod to, bad to. Diba? Parang hindi naman dapat ganon, di ba? Hindi siya, kasi lahat ng emotions, normal siyang nararanasan ng tao. Hindi dapat natin nililabel kung ano lang yung mga good or mga bad. And allow me to be bad. Hindi, joke lang. Painom lang po saglit. Allow me to be vulnerable. Di ba? Parang minsan nakasanayan natin yung isang tao na parang, laging masayahin to, ganyan, na parang napapatawa kami, parang gano'n, na parang walang nangyayaring bad sa buhay nitong taong to, di ba? And at this moment, parang gusto ko lang pong i-share siguro sa inyo how the past years of my life going into this message, ano yung pinakita ng Diyos sa buhay ko? Wait lang po, excuse me po. Ayan. For the last 5 years po,
I'm experiencing or I'm struggling with what I called high functioning depression. Ayan, high functioning depression. Hindi po ako clinically diagnosed pero alam kong may mali eh. 'Di ba minsan alam mo 'yon, yung parang natatakot ka magpa-check up pero alam mong may sakit ka eh. May sakit ka na. 'Di ba parang minsan may mga bagay tayong mga ako personally hindi feeling ko may ganun ako. Feeling ko high functioning ako na parang nakakakilos ako ng mga bagay na hindi naman inaakala ng tao na nalulungkot tong taong to. Para siyang para kang bonfire na wala na, paubos na talaga. Parang ganun yung feeling na parang it still serve the purpose pero parang wala nang spark, wala nang apoy, 'di ba? And minsan naisip ng tao, ay itong mga taong to, they can still manage. Yun yung term eh. Yung mga may high functioning depression, they can still manage life. And in the ministry, minsan may expectation sa atin to show up, to be present. And alam niyo po yung ministry of being present. Tingnan niyo nga po yung mga katabi ninyo. Ayan. Tingnan niyo nga po. Tingnan niyo mabuti yung mga yan. Ayan, pakisabi sa kanila, masaya akong nandito ka. Yung naman, hindi galing sa ilong. Ayan. Totoo naman, di ba? Masaya tayo kapag nakikita natin yung mga kapwa natin believers, di ba? And on the irony, malungkot, di ba? Kapag, wala si ganito, hindi ko nakikita si ganyan. 'Di ba? And don't get me wrong, yung ministry of being present, totoo talaga siyang nakaka-encourage. 'Di ba? Minsan, yung kakatulad nung nabanggit ko kanina, may mga tao na nalulungkot, hindi naman nila kailangan ng tulong natin, hindi nila kailangan ng advice. Minsan kailangan lang nila ng someone present in their lives at the moment na makikinig, na makikiiyak, 'di ba? Kung dadamayan ka sa kanilang mga pinadadaanan. And sometimes, we show up just because we are needed or obligasyon na siya. Diba? Minsan sa trabaho natin, pag nakita natin yung mga bills, yung mga due date, di ba, mga ganyan, di ba? Papasok ka talaga, babangon ka eh, di ba? Parang hindi ako pwedeng magpasarap dito pag ang dami kong binabayaran, di ba? And sometimes, nakakalungkot po, it can happen in the ministry as well, na parang you just show up kasi there's an expectation for you. Diba? Sa isa pong conversation namin ni Tito Jun, kung sa mga kilala po si Tito Jun dito, sa isang kwentuhan po namin, na-share niya that there was a time na meron talaga siyang depressed moment din. He is grieving sa pagkawala ni Nanay Melia, which, happy birthday na, I hope you're... Nalungkot tuloy. Yun, diba, he is grieving sa pagkawala ni Nanay Amelia. Tapos, nakakalungkot yung mga frustration niya with the results ng mga election, 'di ba? And during that time, wala talaga siyang parang kakayanan to show up. To show up here, to show up sa mga bagay na ginagawa niya before. Hindi niya na kayang gawin yung mga bagay na yon. And he's been away for a while and we respected that, 'di ba? So parang hindi siya nagpakita for a time and kailangan niya kasing harapin muna yung niya yung personal depression or yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. Habang nakikinig ako kay Tito Jun, I feel for him. Di ba parang, totoo naman talaga. Kailangan mo naman talagang harapin yung mga bagay na yan. But at the back of my mind, sinasabi ko sa utak ko talaga parang, sana all, Tito. Sana all, kayang umabsent ng ganyan. Di ba parang, in reality, ako, medyo may mga ganun akong moment eh. For the last 5 years po, lahat naman tayo dumaan sa pandemic, di ba? I went through breakups. I lost 2 relatives. 2 kamag-anak ko po ang namatay sa loob ng 2 taon. In less than 2 years, 2 kamag-anak ko po. I lost some friends. Nawalan po ako ng mga work opportunities, maraming clients. Dumaan po ako sa financial crisis. Muntikan po ako mamatayan or mawalan ng kapatid. Parehong kapatid 2 beses. I almost lost a job this year. And like with everyone else, parang feeling ko, yung mga tao, meron silang lakas ng loob to just come in and out of my life na para akong karinderyang bukas na, di ba? Parang and sometimes we are betrayed by people we trust. Di ba? Ako personally, yun yung mga pinagdaanan ko po Parang pero wala akong panahon para harapin talaga siya.
Alam mo yun, parang, nag-grieve ako, naglamay kami sa mga namatay kong kamag-anak, inilibing namin, pinupuntahan namin buwan-buwan, or kapag may pagkakataon. Pero alam mo yun, to process your emotion, wala talaga kasi kailangan mo mag-show up eh. Kailangan mong to look, to look okay. Although it's okay to not be okay, di ba? Pero during the pandemic po, nag-aral po akong mag-makeup. Alam niyo po ba yun? During the pandemic po, Google ako, no makeup tutorial, ganyan. Makeup for men, makeup for moreno, Pinoy makeup, mga ganyan. Nag-aral lang ako just to cover up. Alam niyo po ba? Kasi during the time, lang naman, video call lang naman nung pandemic, di ba? Parang ganyan, Zoom lang, kahit sa trabaho, online. Tapos naglalagay pa ako ng cotton ball sa gilid ng pisngi ko, ganyan, para hindi ako mukhang humpak. Kasi para hindi nila makitang na sinipsip ang buhay. Di ba? Parang sinipsip na ng ng kalaban ng kaluluwa ko. Na hindi nila makita nun. Pero deep inside, naubos na talaga din ako no? Parang punong-puno na din talaga ako. There was a time, just to share with you, pa-extend ako ng mga 3 hours pa. So, pa-follow up na rin ng sisig. Joke lang. Pero there was a time po, a few years back, ito, meron akong hosting era. May hosting era ako na parang 4 consecutive weeks, nagko-coordinate kami ni Arisma, tapos nag-host po ako ng wedding reception. 'Di ba? Alright! Di ba parang gano'n? Bigla ka nagtatransform na gano'n eh. Ladies and gentlemen, di ba? Parang nagpapasaya ka ng mga tao. And those were the days na naniniwala ako sa kasinungalingang hindi ako para sa relationship. Kasi galing ako sa heartbreak eh. Galing ako sa hiwalayan ng taon. Siyempre, natin, gawin natin spicy yung kwento kahit hindi naman talaga masyadong Pero, hindi ako naniniwala. Tapos, linggo-linggo nasa kasalan ako. Tapos susunod na buwan, host ako ng reception ng binyag, ng child dedication, ng ganyan. Parang magkapasaya ka ng mga tao, di ba? Para kang doon. Komedyante, parang kang clown. Stand-up comedian ka doon. Ako din nagdi-DJ sa sarili ko ng ping, 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 ping. Gano'n, no? Tapos pag uwi ko sa bahay, pag natatanggal na ako ng makeup, ang dumi-dumi ko. Hindi alam mo yun, parang ang lungkot. Parang, pagod na pagod ako. Sabi, papasaya ako ng pagod na. Jo? Pagod ka na ba, Jo? Oo, pagod na pagod. Babapasayaw na lang talaga si Jo ng ganun. What I realize is that you can cover up your emotion. Di ba? Pwede ka magpasaya ng mga tao. You can cover up all the bad things na nangyari sa buhay mo. You can always pretend in front of people but never to God because God sees our heart. Diba? I've learned that hindi natin kailangan mag-pretend sa harap ng Panginoon na malakas tayo, na okay tayo, kasi hindi yung hinihingi ng Panginoon sa atin. He wants to see us in our most vulnerable places. He wants to meet us sa pinaka-broken na sitwasyon ng buhay natin so that through that opportunity, we can see God. Ma-reveal ang Panginoon sa buhay natin so that we can find that confidence to draw near to God and obtain grace and mercy in times of need. Sabi po in 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in what daw po? Hindi daw po kapag nagpo-portray tayong malakas, hindi tayo nagpo-portray na okay tayo. God is sufficient and ang kalakasan ng Panginoon ay ginagawang perpekto ng alin? Pag tayo po ay mahina. Kapag hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas, kapag hindi tayo umaasa sa sarili nating galing, resources, talino, only when we are weak. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. And sabi po in verse 10, this is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Sabay-sabay po nating basahin. For when I am weak, then I am strong. Diba? Sa kahinaan natin, tayo ay malakas. Hindi dahil
sa sarili nating lakas, hindi natin sa sariling galing, but because our power, our strength comes from the Lord. Faith means we act. Skip ko na to. Renewal is not only about endurance. It's about passion being restored. Yung totoong renewal, yung totoong restoration na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi siya yung patatagan, hindi siya yung sino na lang yung mga ka-office mate mong hindi nagre-resign. Di ba? Minsan may mga ganyan eh, no? Kung sino pa yung sabi na magre-resign na ako, yan pa yung tumatagal eh, di ba? Monica, alam mo yan. Di ba? Di ba? Renewal is not about yung patibayan natin dito. Sino lang hindi nagsasabbatical leave, di ba? Parang ganyan. Sino lang hindi uma-absent. No, it's not about that. It's about yung passion natin ay nabubuhay muli to serve God. It's about having that spark again. Diba? Yung minsan, hindi nga lang spark ata yung kailangan natin eh. Parang kailangan ano na talaga, sunog talaga. Sunog eh. No? Pero hindi sa bahay hopefully sa puso natin. Alam mo yun, nag-aalab na puso. Passionate in doing the work of the Lord, passionate in the ministry, or passionate in our careers, sa mga pinagkatiwala pong opportunities sa atin ng Panginoon. Sana po, bumalik sa atin yung passion na yon, yung apoy na yon. It's one thing na malakas tayo, but it's another thing na meron tayong apoy. It's another thing na, balikan ko po yung sinishare kong kwento kay Tito John kanina. During the time that he was away, kahit anong follow-up sa kanya, Jun, i-meeting mo naman to ganyan. Wala talaga. Pero when God spoke to him, alam naman po natin yung nangyari, di ba? Kahit yung mga nananahimik na bond paper na itapon po talaga. Diba? Hindi, nalinis talaga yung fourth floor. Nakita nyo na po ba doon sa taas? Akit po kayo doon, pasukin nyo po. Nalinis po talaga yun. Pati po yung mga team abroad, nakaramdam ng passion ni Tito Jun, di ba? Ng heart's call, di ba? Kasi ganun yung, kapag ang Panginoon na yung nagbalik ng passion sa puso mo, damay-damay talaga lahat. Di ba? Damay-damay talaga lahat. But on a positive side, hindi yun dadamay ng nahawa ng kasalanan, hindi po ganun. Pero damay-damay sa passion, damay-damay po tayo sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Lastly po, basahin natin yung verse, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Like the eagles. God's breath lifts us higher. Ang huli pong ginagawa ng Panginoon or ng hininga ng Diyos sa buhay natin ay inaangat po tayo. Alam niyo po ba, ang mga agila ay isa sa mga unique na klase ng ibon. Ang mga agila po kasi, wala po silang energy na para, katulad ng mga liliit na ibon, na ikampay yung mga pakpak nila. But instead, malaki po kasi yung mga eagle. So, igagano nila, tapos parang swabe lang, hindi Tweety Bird, hindi ganun. Di ba? Malalaki kasi yung niya yung pakpak niya. Pero ang ginagawa po ng mga agila, kapag may bagyo or malakas ang hangin, sumasabay po sila dun sa hangin. They spread their wings and let the wind carry them higher. They allow the wind to carry them higher. Kapag dumaraan po ang bagyo sa buhay natin, ano po bang ginagawa natin? Do we allow that storm winds to carry us higher o natatago tayo? O hinahayaan natin na malunod tayo ng mga problema sa buhay natin? When the storm comes, most birds hide, but the eagle rises above the storm, not by its own strength, but by riding the current of the wind. Balikan ko po yung tanong ko. Pag may mga problemang dumaraan sa buhay natin, tulad ba tayo ng agila o tulad tayo ng maliliit na ibon na nagtatago pag may bagyo? Kinakampay ba natin yung kamay, yung mga pakpak natin, and we surrender everything sa Panginoon and we just allow the current, the wind na iangat tayo? That's what God does in our lives. It doesn't just help us to survive. Ang Panginoon daw po, ang hininga ng Panginoon, hindi lang tayo tinutulungan na makasurvive.
sa araw-araw. Pero tinutulungan tayong mag-soar. Pumailan lang. Tinutulungan tayo niyang umangat. And it gives us, pag nasa taas na tayo, may mas malawak tayong perspective sa mga nangyayari sa buhay natin. Kasi pag nasa baba tayo, yung problema natin, nakikita natin parang ang laki-laki, di ba? Parang nalulunod tayo sa mga problema natin. But when the Lord lifts us up to a higher perspective, pag mas mataas yung tingin natin, pag tinignan natin, ay, liit lang pala. Di ba? Ganyan lang pala yan. Ayun pala yung daan sa exit, di ba? Nakita natin. Kasi may bago tayong perspective. Ulitin ko po, He doesn't just restore us so that we can get by. Kumbaga, mairaos lang. Ang Panginoon, hindi tayo tinutulungan para makaraos lang araw-araw. Pero gusto ng Panginoon, we thrive, di ba? We soar. Pumailan lang tayo, umangat tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi lang para makatawid, pero makalipad tayo pataas. And I think those three, yun lang po yung tatlong bagay na yon na mahihimay natin sa verse na ito. And church, God's breath, His life into us, hindi lang para maitawid natin ng bawat araw. He satisfies us ng mga bagay na mabuti because ang mundo po iiwanan tayo lagi niyang empty. Ang mundo, parang lahat ang gusto ng mundo sa atin yung kung ano yung maibibigay natin, di ba? Sa mundong ito. The more we give and give to the world, the more we empty ourselves. Pero ang Panginoon po, ang siya lang makakapagpuno ng mga kakulangan na yon sa puso natin. He kindles or He renews us. He renews our strength kapag tayo po ay napapagod. Because no matter how many times na piling nating pagod tayo, ubos tayo, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Pwede tayong tumawag sa Kanya. Pwede tayong manalangin. Pwede tayong, kung hindi mo kayang manalangin para sa sarili mo, may mga kapatid tayo sa simbahan, sa pananampalataya that we can call, Kuya, Ate, papray naman ako. Diba? He lifts us above our storms like an eagle because we are not meant to be crushed by the storms ng buhay natin. Hindi dinisay ng Panginoon na maano lang tayo, malunod lang tayo sa mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. But the question now is, hahayaan mo bang hingahan ka ulit ng Panginoon ng buhay niya? Ang tanong ngayon po is, will you allow God, will you let God breathe His life again into your life? Sa kultura po ng mga Pilipino, alam niyo yung SKL, SKL, share ko lang, di ba kaya? Hopefully po, pag nakita natin next time yung SKL, ma-remind tayo that God satisfies you, God kindles or renews you, God lifts you up. Share ko lang. Diba? Every time na maisip natin yan na may problema tayo, ay hindi ako hahayaan ng Panginoon na maubos. Hindi hahayaan ng Panginoon na maubos yung apoy sa puso ko at hindi ako hahayaan ma-down ng Panginoon. And that's God's breath being lived to us. Dito po ako magtatapos. Hopefully, share ko lang, di ba? Share ko lang. Pero sana share mo lang din. Don't keep it to yourself. Ano man yung mga pinadaanan natin sa buhay, may magandang plano ang Panginoon sa atin na gusto niyang mangyari sa atin. And hopefully, magkaroon tayo ng opportunity to share our stories as well sa Panginoon at sa mga tao na nasa buhay natin. Can we all stand? And church, hindi ko po alam kung anong mga pinagdadaanan natin ngayon bago kayo pumunta dito, bago kayo
umattend. Baka katulad ng ilan, pagod na tayo in our physical na mga ginagawa, or maybe in our ministries, in our spiritual life, in our emotional walk with God. Baka nauubos na tayo, baka napapagod tayo. But hopefully, ma-remind tayo na mabuting balita ng Panginoon that He wants to breathe us again a new life. Gusto ng Panginoon na hingahan niya tayo ulit ng buhay. Hindi lang para maitawid natin ang bawat araw sa buhay natin, but really to excel, to thrive. And ito yun this is the air we breathe. Diba? Hopefully this song ministers to us. Sana wag nating madaliin. Kung ako lang talaga nagmamadali po talaga ako, may meeting pa kami mamaya. Pero hopefully take this moment na mag-minister yung songs sa atin. Mag-minister yung salita ng Panginoon sa atin. Ma-restore tayo, ma-rekindle yung desire, ma-renew yung desire ng Panginoon to serve one another, to serve the unsaved, to reach out sa mga pamilya natin, sa mga katrabaho natin, kaibigan natin. And hopefully hindi tayo umalis sa lugar na to na hindi baon yung kalakasan ng Panginoon. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word
lost without you. Church, I think the Lord is telling us to respond in obedience sa Panginoon and to really just come into the presence of God. Ano man pinagdadaanan natin ngayon, whatever we are feeling, whatever we are going through, He is inviting us to come, breathe His life, come, lift your holy hands unto the Lord and surrender everything. Tulad ng agila na kinakampay ang kanyang kamay and just allowing the current of God to make him soar. I encourage you, if kung may kabigatan sa puso mo ngayon, you can just lift up your hands, you can just surrender to God and allow these words of the song minister to us. We invite your presence, God. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's Here I am waiting, abiding me, I pray. Here I am longing for you. I need your love. Bring me to my knees. May I
the last time. Come live in me, oh my life. Yes, Lord, take over in our lives, Panginoon. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. On eagle's wing. In Isaiah 40:31, the Lord says, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Thank you, God, for being with us, Lord God. Thank you for being our strength. Thank you for being our comforter whenever we are hurt, whenever we are in pain, Panginoon, Lord God. Thank you for being our healer. Thank you for being our cornerstone, the strong foundation where we trust, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, for your love that sustains us, Panginoon, Lord God. Salamat sa pag-iingat mo sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord God. Lord, during this time, Lord God, kaliwat kanan yung mga lindol, yung mga sakuna sa paligid, yung Panginoon. But we are just so grateful, Panginoon, Lord God, na hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, Lord God, na mayanig, Panginoon, Lord God, ng mga pangyayaring ito, Panginoon, Lord God. But you are giving us opportunity to trust in you alone, Panginoon, Lord God. Na sa mga kahinaan namin sa buhay na ito, Panginoon, Lord God, we can live our lives, Panginoon, Lord God, na nakaangkla sa mga pangako mo, Panginoon, Lord God. We can hold on to your promises, Panginoon, Lord God, kasi hindi ka nagbabago, Panginoon, Lord God. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon, Lord God. And thank you, God, for allowing us experience you, to encounter you, Panginoon, Lord God. And hopefully, hindi lang kami dito, Panginoon, sa simbahan, Panginoon. And even those who are watching online, Panginoon, Lord God, maabot, Lord God, yung presensya mo, Panginoon, Lord God. Wherever they are, Panginoon, Lord God. Be with us, Panginoon, Lord God. Just like the song says to just come live in us, Panginoon. Come live in me all my life. Take over, God. We want to make room for your work sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Come breathe on me. And we will rise on eagle's wings. Maraming salamat. To you be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Sa aming mga mahal na pastor, gusto po namin kayong pasalamatan mula sa aming puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa lahat ng panalangin na inaalay nyo para sa amin at sa patuloy niyong paggabay sa aming pananampalataya. Nakikita po namin ang inyong dedikasyon hindi lang sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi pati na rin sa simpleng pamumuhay ninyo araw-araw. Alam namin na hindi madali ang mga sakripisyo. Yung mga oras, pagod at mga bagay na hindi nakikita ng namin. Pero sobrang po kami nagpapasalamat. Dalangin namin na patuloy kayong palakasin ng Diyos, bigyan ng kapayapaan at pagpalain ng higit pa kayo at ang inyong pamilya. Happy Pastors Appreciation Day! Happy Appreciation Day! Happy Appreciation Day! Happy Appreciation Day, Pastor!
You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.